Ang simula ng himala. May mga kwentong nagsisimula sa karangyaan, sa mga palasyo, sa mga hari't reyna. Ngunit ang kwento ni Joan d'Arc ay nagsimula sa katahimikan. Isang simpleng nayon, tahimik na bukirin, at isang batang babae na may puso ng apoy. Ang taong iyon ay 1412. Ang Pransya ay basag. Hati sa pagitan ng mga kaharian, nilamon ng digmaan na tumagal ng halos 100 taon. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Domremy, isang batang babae ang ipinanganak. Hindi alam ng sino man na sa kanyang murang edad, siya ang magiging sagot ng kalangitan sa mga panalamin ng mga naliligaw. Si Joan ay lumaki bilang anak ng mga magsasaka. Walang karangyaan, walang impluensya. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghahabi at sa pag-aalaga ng hayop, hindi sa paghawak ng sandata. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang katahimikan. Isang uri ng pakiramdam na tila may ibang mundo na nakatingin sa kanya. Madalas siyang lumuluhod sa harap ng maliit na altar ng kanilang simbahan. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Joan ay nakatitig sa krusipiho, tila nakikinig. Sinasabi ng mga kapitbahay, tahimik siyang bata, ngulit para bang laging may kausap. At totoo nga, sa kanyang murang isipan, nagsimula siyang makinig ng mga tinig, mga boses na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya maikaila. Isang araw, sa ilalim ng isang matandang punong roble, narinig niya ang unang mensahe. Joan, Wika ng tinig. sa tamang panahon, tatawagin ka ng Diyos para sa isang dakilang misyon. Nagulat siya, natakot, ngunit may kapayapaang sumabay sa takot. At sa sandaling iyon, kahit hindi niya lubos maunawaan, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Lumipas ang mga taon, at lalong lumakas ang tinig. Minsan ito ay marinig niya habang nagdarasal, minsan sa gitna ng tulog, minsan sa kalagitnaan ng ulan, at laging may parehong mensahe, maghanda ka. Ngunit paano ka maghahanda para sa isang bagay na hindi mo alam? Isang batang babae na hindi pa lumalabas ng kanilang bayan, paano magiging instrumentong ng Diyos sa gitna ng giyera ng mga hari? Hindi niya alam ang sagot, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang tawag ay totoo. At kahit walang nakakaunawa, sinimulan niyang manampalataya na may dahilan ng lahat. Habang lumalaki si Joan, lumalaki rin ang kaguluhan sa Pransya. Ang mga sundalong Ingles ay patuloy na sumasakop. Ang mga nayon ay sinusunog. At ang mga simbahan ay ginagawang kampo ng mga kaaway. Ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa. Sa bawat halinghing ng hangin, maririnig mo ang mga panagoy ng mga nawalan ng tahanan. At sa gitna ng lahat ito, isang boses mula sa kalangitan ang nagsabing, "Ikaw ang gagamitin ko upang iligtas ang Pransya." Marahil sa ating panahon, ito ay ituturing na imahinasyon, isang pangarap ng isang inosenteng isip. Ngunit sa mata ng kasaysayan, ito ang naging simula ng himala. Mula sa isang batang babae sa Domremy, ipinanganak ang tinig na babago ang kapalaran ng isang bansa. At sa katahimikan ng gabi, bago siya matulog, bumalik ang tinig na iyon. Mas malinaw kesa sa dati, mas mainit kesa sa apoy, mas totoo kesa sa alingmang panaginip. Joan, huwag kang matakot. Sa takdang panahon,
tatawagin ka, at sa tawag na iyon, magsisimula ang himala. At sa pagitan ng langit at lupa, nagsimula ang paglalakbay ng isang kaluluwa. Lumipas ang mga taon mula noong unang narinig ni Joanne ang misteryosong tinig. Akala niya noon ay isang panaginip lamang, isang guni-guning maglalaho pagdilat ng umaga. Ngunit habang siya ay lumalaki, ang tinig ay lalong nagiging malinaw, parang mga salitang hinuhugot mismo sa hangin. Ang buhay sa Domremy ay patuloy na mahirap, mga magsasaka na nagtatanim ng trigo, mga babae na nagdarasal na hindi sila mapinsala ng mga Ingles. Ngunit sa loob ng katahimikan ng nayon, isang bagong sigla ang nagmumula sa puso ng batang si Joanne. Isang umaga, habang nag-aalaga ng mga tupa sa bukid, naramdaman niya ang biglaang pag-init ng hangin. Ang mga ulap ay tila nahati at sa gitna ng liwanag, may mga anyo siyang nakikita. Isang arkanghel, may pakpak na ginto, at dalawang babae na nakasuot ng puti. Ako si Mikael, wika ng una, at kami ang ipinadala ng langit. Joanne, ikaw ay pinili. Ang kanyang tinig ay malamig at banal sa isang sandali. Hindi siya makapagsalita. Ang mga matang dating nagtatanong ay ngayon ay puno na ng luha. Simula noon, ang mga tinig ay madalas nang dumadating. Minsan sa madaling araw, minsan habang nagdarasal, at laging silang pinapaalalahanan. Ang hari ng Pransya ay nangangailangan ng iyong tulong. Sa iyong kamay, muling itatayo niya ang kanyang kaharian. Ang Pransya noon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang bayan ay nahahati sa dalawang kampo, ang Bourguignon na sumusunod sa Ingles at ang Armagnac na sumusuporta sa tunay na tagapagmana ng trono, si Charles VII. Isang dalagita mula sa probinsya ang tinawag upang iligtas ang bansa. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang ganitong tawag sa mga taong hindi naniniwala? Paano mo kakayanin ang duda ng mundo kung ang iyong tinig ay nagmumula sa langit? Bawat gabing lumilipas, si Joanne ay nagdarasal. Panginoon, wika niya, kung ito nga ay totoo, bigyan mo ako ng lakas na sumunod. At doon niya nadama ang isang bagay na hindi niya pa nararanasan, isang uri ng kapayapaan na hindi nanggagaling sa lupa. Noong 16 na taong gulang siya, sinimulan niya ang kanyang unang pagtatangka. Pumunta sa bayan ng Vaucouleurs upang makipagkita sa kapitan ng hukbo ng hari. Tinawanan siya ng mga sundalo, isang dalagita, walang sandata, walang pangalang kilala, nagsasabing ipapadala siya ng Diyos upang iligtas ang Pransya. Ngunit isang tahong may pananampalataya ay Hindi natitinag ng pangungutya. sa 3 beses niyang pag-uukol ng pakikiusap, sa 3 kapataunan, si Robert D. Baudricourt Ay napilit din. kung ang Diyos nga ang nagpadala sa iyo, hayaan mong patunayan siya. At doon, may dumating na balita mula sa frontline. Isang tagumpay ng Pranses na sinabing Joanne na mangyayari bago pa ito nangyari. Sa sandaling iyon, naniwala si Baudricourt. Ipinahanda niya si Joanne ng kabayo, kasuotan ng lalaki at kaunting bantay. Ang tinig ng langit ay ngayon may hugis ng misyon. Ang paglalakbay patungo kay noon, kung saan nasa kampo ang hari, ay mahaba at mapanganib. Tumawid sila sa mga lambak at ilog na bantay ng kaaway. Ngunit hindi niya naramdaman ng takot, parang may mga kamay na hindi nakikita ang gumagabay sa kanya. Sa bawat hakbang, sa bawat tunog ng kabayo, naririnig niya ang tinig na noong pa niyang kilala. Huwag kang matakot, ang langit ay nasa iyong likod. At sa pagdating ni Joanne sa Kainon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kasaysayan. Hindi na lamang ito ang tinig ng isang dalagita.
Ito na ang tinig ng isang bansang matagal nang nakalimot kung paano maniwala. At sa unang beses, ang langit ay nakaharap sa lupa, sa anyo ng isang dalagita na may mata ng pag-asa. Ang langit ay tumawag, at sa mundo ng tao, ang tugon ay nagsisimula. Noong Pebrero ng taong 1940-29, isang dalagitang galing sa nayon ng Domremy ang mumarap sa isang hari. Isang sandaling hindi malilimutan sa kasaysayan ng Pransya. Sa loob ng makasaysayang kastilyo ng Chinon, nakatayo si Joan, suot ang kanyang simpleng kasuotang pandigma, matay nag-aalab ng determinasyon at puso'y puno ng pananampalataya. Ngunit sa kanyang harapan, nakatago ang hari, si Charles VII, ang prinsipe na matagal nang nagdududa sa kanyang karapatan sa trono. Upang subukin siya, nagpalit siya ng kasuotan at humalo sa mga tauhan ng korte. Ngunit hindi nagtagal, si Joan ay lumapit ng walang alinlangan, yumuko at sinabi, "Hindi ikaw ang hinahanap ko, aking hari. Nasa gitna ka ng iyong mga tauhan. Narito ka." Tahimik ang buong silid. Ang mga maharlika ay napatingin sa isa't isa. Walang nakakaalam kung paano niya nalaman. At sa sandaling iyon, nagsimula ang paniniwala hindi lamang sa salita, kundi sa diwa. Mula sa araw na iyon, si Joan d'Arc ay hindi na lamang isang dalagitang taga-bukid. Siya ay tinanggap bilang isang mensahero ng Diyos. Ngunit hindi madali ang daan. Kinailangan niyang patunayan sa simbahan, sa hukbo at sa mga pari na ang kanyang misyon ay totoo. Ang pagsubok ng pananampalataya. Dinala siya sa Poitiers upang imbestigahan ng mga pari at iskular ng simbahan. Pinag-usapan nila kung siya'y tunay na isinugo ng langit o isang nilinlang ng dyablo. Sa loob ng 3 linggo, walang tigil siyang tinanong, "Ano ang iyong nakikita? Anong tinig ang iyong naririnig? Bakit ikaw, isang babaeng walang pinag-aralan, ang pinili ng Diyos?" Ngunit sa bawat tanong, isa lamang ang kanyang sagot. "Ako'y isang instrumento lamang. Ang Diyos ang magpapatunay sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita." Hindi siya natakot. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Sa paningin ng mga pari, nakita nila ang katatagan na hindi kayang ituro ng sinuman, isang pananampalatayang ipinanganak mula sa kalangitan mismo. Pagkatapos ng imbestigasyon, ibinigay ng simbahan ang kanilang hatol. Wala kaming nakitang kasamaan sa kanya. Kung ang kanyang misyon ay mula sa Diyos, hayaan siya mismo ang magpahayag nito sa darating na panahon. At sa araw na iyon, si Joan ay binigyan ng karapatan na sumama sa hukbo ng hari. Ang simula ng labanan. Isang kababalaghan sa paningin ng marami, isang babae sa gitna ng mga mandirigma, may dalang puting bandila na may krus at mga liryo, at sa kanyang matay apoy ng pag-asa. Ang bandilang iyon, ayon sa kanya, ay simbolo ng liwanag na gagabay sa mga sundalo sa dilim ng digmaan. Ngunit hindi siya lumapit bilang pinuno. Lumapit siya bilang tagapukpok ng loob, isang mensahero na nagbigay ng bagong lakas sa mga sugatang puso ng mga sundalo. Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay kasama natin. Ang lupaing ito ay Kanya. Ang ating laban ay hindi lamang para sa trono, kundi para sa dangal ng ating bayan. At sa bawat salitang iyon, tila may kakaibang lakas na dumaloy sa mga mandirigma. Ang mga lalaking dating pagod na, ngayoy muling naniniwala. Muling sumiklab ang apoy ng pag-asa sa Pransya. Habang ang mga sundalo ay nakahanda para sa kampanya sa Orleans, si Joan ay madalas na nag-iisa sa kanyang telta, nagdarasal sa ilalim ng ilaw ng buwan. Hindi niya hiniling ang tagumpay. Ang kanyang panalangin ay simple lamang. Panginoon, gamitin mo ako. Kung ako'y mamatay, naway magbunga ang aking buhay ng pagbangon ng aking bayan. Sa katahimikan ng gabi, maririnig pa rin niya ang mga tinig. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Ngayon, ito'y parang paalala lamang na ang langit ay patuloy na nakamasid.
At nang sumiklab ang araw, si Juan ay sumakay sa kanyang kabayo, dala ang bandila, dala ang pananampalataya, at dala ang pangarap ng buong bansang kanyang minamahal. Ang kanyang misyon ay malinaw: palayain ang Orleans at ipakita sa mundo na sa ilalim ng alab ng pananampalataya, kahit isang dalagitang taga-bukid ay kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Mula sa nayon ng Domremy hanggang sa puso ng Pransya, isang dalagitang tinawag ng langit ang naglalakad ngayon sa landas ng apoy. Ito ang simula ng kanyang tunay na misyon. Sa bawat digmaan, may mga sandatang gawa ng bakal. Ngunit may ilan ang sandata ay pananampalataya. Noong Marso 1429, dumating si Juan sa lungsod ng Blue kasama ang libu-libong sundalo na kanyang pinukaw sa ngalan ng Diyos. Sa kanilang mga mata, siya'y kakaiba. Isang babae na may tapang na hindi pa nila nasilayan sa alinmang pinuno. Ngunit para kay Juan, hindi siya pinuno. Siya'y isang sugo lamang. Isang tinig sa gitna ng kaguluhan. Bago magsimula ang kanilang paglalakbay patungong Orleans, tinipon ni Juan ang mga sundalo. Sa gitna ng kampo, may krus na itinayo sa lupa at sa harap nito siya'y lumuhod. Mga kapatid sa sandata, ang laban na ito ay hindi para sa dugo, kundi para sa liwanag. Linisin ninyo ang inyong mga puso. Huwag kayong magnakaw, huwag kayong magpahirap, at huwag ninyong dungisan ang pangalan ng Diyos sa inyong gawa. Ang kanyang mga salita ay hindi kagaya ng mga hari o general. Ito'y mga salitang tila dumadaloy mula sa kalangitan mismo. Maraming sundalo ang napaluha, ang ilan na may lumapit upang humingi ng tawad, ang iba na may tahimik na tumingin sa langit. Tila na yun lang muling naalala kung bakit sila lumalaban. Habang sila'y naglalakbay patungong Orleans, nararamdaman ng bawat isa ang kakaibang presensya. Hindi ito takot, kundi panatag na tapang. Dahil sa gitna nila, naglalakad si Juan. Hawak ang puting bandila, may imahe ng mga anghel at mga liryo. Ang kanyang bandila ang naging puso ng hukbo. At sa tuwing ito'y iwinawagayway, Tila pinalalakas nito ang loob ng lahat. Parang mismong kamay ng Diyos ang humahawak sa kanila. Ang kanyang presensya ay nakapagpapabago sa paligid. Ang dating madudungis na sundalo na yo'y tumitigil sa pagmumura. Ang mga sugatan na yo'y nagdarasal. Ang mga dating nagdududa na yo'y nananalig. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang hukbo ni Juan ay hindi lamang hukbo ng mandirigma. Ito'y naging hukbo ng pananampalataya. Ang pagsubok ng kadiliman. Ngunit kung may liwanag, laging may anino. At habang papalapit sila sa Orleans, ang mga kaaway, ang mga Ingles, ay nagsimula ng maghanda ng bitag. Sa mga tore ng lungsod, ang mga palaso ay handang ilipag, ang mga baril ay nakaamba at ang mga tambol ng digmaan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Maraming general ng hari ang tutol sa ideya ni Juan. Para sa kanila, siya'y isang bata lamang, isang babae na walang karanasang pandigmaan. Ngulit tumayo si Juan sa kanilang harap, mata ay nagliliyab, boses ay puno ng pananampalataya. Kung ang Diyos ay nasa ating panig, sino ang makakalaban sa atin? At sa sandaling iyon, ang mga mandirigmang dating nag-aalinlangan ay tumahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kapangyarihan na narinig nila sa kanyang tinig. Habang papalapit sa Orleans, sinimulan ni Juan ang kanyang unang paglalakbay sa ilalim ng apoy ng digmaan. Mga palaso ang bumabagsak mula sa langit, ang lupa'y nakikinig sa kalabog ng mga kabayo, at ang hangin ay puno ng usok at dasal. Ngulit si Juan, hindi tumakbo, hindi siya nagkubli, bagkus ay itinayo niya ang kanyang bandila at sumigaw. Pasulong, ang Diyos ang ating kalasag at ang liwanag niya ang ating patnubay. At sa gitna ng kaguluhan, tila lumitaw ang isang kababalhagan. Ang mga sundalo ay sumigla, ang kanilang takot ay napalitan ng lakas, at ang kanilang puso ay muling nagniningas sa pag-asa. Ang mga sundalong dating nangihina na yo'y muling tumindig, sumisigaw ng pangalan ni Juan, hindi bilang isang pinuno, kundi sugo ng Diyos. Pagkatapos ng unang araw ng labanan, ang langit ay tila imiyak, bumuhos ang ulan. Ngulit sa ulan na yon, nakita ni Juan ang tanda, ang paglilinis ng lupa, ang paghahanda ng kalangitan para sa bagong pag-asa. Lumapit siya sa mga sugatan, pinahiran ng kanilang mga sugat at nagsabing,
Hindi ako narito para maghari, ako'y narito para maglingkod. Sa bawat luha, sa bawat dasal, ang kanyang pangalan ay unti-unting naging sayasig ng liwanag. At mula sa mga labi ng mga mandirigma, maririnig ang isang panata para sa Diyos at para kay Joan. Sa paglalakbay ng kanyang misyon, si Joan ay hindi lamang humakbang sa larangan ng digmaan. Lumakad siya pagitan ng langit at lupa. Isang sugo na may dalang mensaheng hindi mababali ng espada, hindi masusunog ng apoy, at hindi mapapatay ng kamatayan. At sa bawat hakbang niya, ang daan ng sangkatauhan ay nagbago, sapagkat minsan, ang Diyos ay pumipili ng mga mahihina upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. At ngayon, handa na si Joan. Ang kanyang paniniwala ay naging sandata at ang kanyang puso ay naging liwanag ng isang Bansang naghihingalo. Ang sugo ng Diyos ay humahakbang na patungo sa kanyang tadhana. Ang lungsod ng Orleans, ang huling tanggulan ng Pransya laban sa hukbo ng mga Ingles. Sa loob ng mahigit isang taon, ito'y napaligiran ng pader ng takot at ang bawat araw ay tila huling hininga ng mga mamamayan sa loob nito. Ngunit sa gitna ng desperasyon, dumating ang isang kababalaghan. Isang dalagitang nakasuot mang baluti, may dalang puting bandila at may dalang pangakong galing sa langit mismo, ang pangakong kalayaan. Ang pagdating ng liwanag. Noong ika-29 ng Abril, 1429, pumasok si Joan sa lungsod ng Orleans. Ang mga lansangan ay wasak. Ang mga gusali tinamaan ng mga palaso at apoy. Ngunit sa kanyang pagdating, tila may muling sumiklab na pag-asa. Ang mga bata ay tumakbo sa gilid ng daan, ang mga babae lumuhod, at ang mga sundalo'y sumigaw ng, "Ang sugo ng Diyos ay dumating!" Para sa kanila, si Joan ay hindi lamang pinuno, siya ay sagisag ng himala. Sa unang gabi, habang nagpapahinga ang hukbo, si Joan ay nanatiling gising. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng kandila, isinulat niya ang mga mensaheng ipapadala sa mga Ingles. Lumayas kayo sa lupaing ito. Ang Diyos ay hindi ninyo kaaway, ngunit Kanya ang katarungan. Pinadala niya ang mga ito sa mga tore ng kalaban, isang paalala na ang laban ay hindi lamang laban ng mga espata, kundi laban ng mga kaluluwa at pananampalataya. Ngunit tinawanan siya ng mga Ingles. Tinawag nila siyang The Witch of the Armagnacs, isang baliw na babae na nag-aakalang kinausap ng Diyos. Ngunit hindi siya nagpatalo sa paghamak. Sapagkat para kay Joan, ang kanilang pagdududa ay patunay lamang na hindi nila nauunawaan ang lakas ng pananampalataya. Ang unang paglusob. Noong ika-4 ng Mayo, sinimulan ng hukbo ni Joan ang unang paglusob sa bastion ng St. Lou. Ang mga sundalo ay halos mawalan ng pag-asa. Ang mga palaso ng kaaway ay parang ulan at ang lupa ay namumula sa dugo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang umaalingaw-ngaw sa ibabaw ng mga sigaw. Pasulong! Ang Diyos ay kasama natin. Walang takot sa puso na pinupuno ng pananampalataya. At mula sa ulap ng usok, lumitaw si Joan. Baluti kumikislap sa liwanag ng apoy. Ang bandila ay kumakaway na parang sinag ng araw sa dilim. Ang mga mandirigmang pagod na ay muling tumindig. Ang kanilang mga sigaw ay naghalo sa tunog ng bakal. At sa unang pagkakataon, ang mga Ingles ay umurong. Ang St. Lou ay nakuha, isang tagumpay na walang nakaisip na posible. Ang labanan sa tulay ng Orleans. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ika-7 ng Mayo, ang huling pagtatangka upang wasakin ang tulay ng Les Tourelles, ang pinakamatinding kuta ng kaaway. Habang lumalapit sila sa tulay, bigla ang sumabog ang isa sa mga tore. Ang mga sundalo ay umatras, ngunit hindi si Joan. Habang ang mga palaso ay lumilipad, tumakbo siya patungo sa harap. Itinaas niya ang kanyang bandila at sumigaw. Kung ako'y mamamatay, mamamatay akong nasa tabi ng aking mga anak.
para sa Diyos, para sa Pransya. Sa gitna ng ulan at apoy, tinamaan siya ng palaso sa balikat. Ang dugo'y dumaloy at sandaling natumba si Joan. Ngunit halik na matakot, pinutol niya mismo ang palaso sa kanyang sugat, tumindig at muling itinaas ang kanyang bandila. Ang hukbo ay sumigaw ng sabay-sabay, "Para kay Joan! Para sa Diyos!" At sa lakas ng pananalig na iyon, Bumagsak ang pader ng Les Torels. Sumunod na araw, ang mga kampanaryo ng lungsod ay muling tumunog, ngulit ngayon hindi para sa kalungkutan, kundi para sa kalayaan. Ang mga mamamayan ay lumabas sa mga lansangan, ang mga sundalo ay nagyakapan. Ang bandila ni Joan ay iniwawagay sa tuktok ng tore, ang simbolo ng muling pagkakabuhay ng isang bansa. At doon, sa gitna ng tagumpay, lumuhod si Joan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdiwang, tahimik siyang nagdasal. Panginoon, hindi ko ito tagumpay. Ito ay para sa iyo. Ang mga general, ang mga sundalo at kahit ang mga pari ay napaluhod din sa tabi niya. Sapagkat sa araw na yun, ang labanan sa Orleans ay hindi lamang laban ng mga tao. Ito ay naging himala ng Diyos. Sa Orleans, ipinakita ni Joan na ang pananampalataya ay hindi takas sa realidad, kundi sandata laban sa kawalang pag-asa. Sa kanyang bandila, nakita ng mundo ang liwanag na kay tagal nang tinatago ng digmaan. At sa araw na yun, ang pangalan ni Joan d'Arc ay pumasok sa kasaysayan hindi bilang isang sundalo, kundi bilang ang sugo ng liwanag. Ngunit sa bawat himala, may kapalit na pagsubok, at sa likod ng tagumpay sa Orleans, nagsisimula na ang mga aninong babalot sa kanyang liwanag. mula sa abo ng Orleans. Ang pangalan ni Joan d'Arc ay umalingaw-ngaw sa buong Pransya. Ang dalagitang minsang pinagtawanan ng mga hari at obispo ay ngayon naging sagisag ng pag-asa. Ngulit, sa kanyang puso, isa lamang ang layunin, ang makoronahan ang tunay na hari ng Pransya, si Charles VII, sa banal na lungsod ng Reims. Isang misyon na ipinangako ng kanyang mga tinig mula sa langit. Ang marcha patungong Reims. Noong Hunyo 1429, sa ilalim ng iisang watawat, naglakbay si Joan kasama ang hukbo at ang prinsipe papuntang Reims. Ang mga bayan na dating hawak ng mga Ingles ay isa-isang bumukas, hindi dahil sa dahas, kundi sa pananampalatayang dala ng dalaga. Ang mga pintuang bakal ng Troyes ay bumukas, ang mga sundanong kalaban ay lumuhod, at ang mga mamamayan ay nagpatira pa sa daraanan ni Joan, na tila ang kanilang paglapit ay paglapit din sa himala. Ang marcha ay hindi madali. Ang ulan ay tila walang tigil. Ang mga kalsada ay nagkalat ng putik at dugo. Ngunit, kahit ang pagod ng katawan ay hindi nakaalis ng apoy sa kanyang mata. Tuwing gabi, habang natutulog ang mga sundalo, si Joan ay nagdarasal sa gitna ng ulan, nakaluhod sa putik, nakatingala sa mga ulap na parabang may kausap. Panginoon, hindi ko hinihiling ang tagumpay, kundi ang katuparan ng iyong kalooban. Ang pagdating sa Reims. Noong ika-16 ng Hulyo, 1429, matapos ang habang paglalakbay, dumating sila sa lungsod ng Reims, ang sagradong lugar kung saan kokoronahan ang mga hari ng Pransya sa loob ng maraming siglo. Ngunit, sa mga araw na iyon, maraming pari at opisyal ang nagdududa pa rin. Isang batang babae ang magdadala ng hari sa trono? Hindi ito gawa ng Diyos kundi ng pantasiya. Ngunit nang tumunog ang mga kampana at bumukas ang mga pintuan ng katedral, ang lahat ng pag-aalinlangan ay natunaw. Ika-17 ng Hulyo, sa loob ng Reims Cathedral, nagtipon ang mga maharlika, pari, sundalo at mamamayan. Sa gitna ng dambana,
nakatayo si Charles, nakayuko, habang inilalagay ni Archbishop Regnault ang banal na langis sa kanyang noo. Ang katahimikan ay bumalot sa buong katedral. Tanging ang paghinga ng libu-libong tao ang maririnig. Pagkatapos, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ang tinig ni Joanne. Ngayon, natupad ang ipinangako sa akin ng langit. Ang tunay na hari ay nasa kanyang trono. Ang koro ay umawit ng Te Deum. Ang mga kampana ng Reims ay tumunog na parang himig ng mga anghel. At sa gitna ng lahat, ang dalagitang si Joanne ay lumuhod. Ang kanyang mukha'y luhaan. Hindi sa kalungkutan, kundi sa labis na kagalakan. Panginoon, ginawa mo akong instrumento ng iyong kalooban. Ngayon, maari na akong bumalik sa iyo kung ito ang iyong nais. Ang koronasyon sa Reims ay mga mata ng bayan. Sa labas ng katedral, ang mga tao ay nagsisigawan ng Viva Leroy! Mabuhay ang hari! Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang mga mata ng marami ay nakatuon kay Joanne, ang babaeng mula sa nayon ng Domrie, na ginamit ng Diyos upang buhayin muli ang isang bansa. Ang mga bata ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga sundalo ay umiiyak. Ngulit, si Joanne, sa kabila ng lahat, ay nanatiling mapayapa, tahimik. Hindi siya tumanggap ng anumang gantimpala. Hindi siya humiling ng rangko, sapagkat ang kanyang gantimpala ay natupad na, ang kalooban ng Diyos. Ang lihim sa likod ng korona. Ngunit sa likod ng ngiti ng hari, May mga matang nagmamasid. ang ilan sa mga tagapayo ni Charles ay nagsimulang katakutan ang impluensya ng dalagitang ito. Siya ba'y banal o banta? Ang kanyang kapangyarihan ay masyadong madakila para sa isang simpleng babae. At habang ipinagdiriwang ng bansa ang bagong koronadong hari, nagsimulang maghasik ng pagdududa ang mga anino sa palasyo. Hindi alam ni Joanne na ang tagumpay na kanyang itinaguyod ay magiging simula rin ng kanyang pagbagsak. Ang koronasyon sa Reims ay hindi lamang pagtatakos ng isang misyon. Ito'y patunay na ang pananampalataya ay kayang magpabago ng kapalaran ng isang bansa. Ngulit sa bawat diwanag na sumisikat, laging may aninong dahan-dahang gumadapang sa likod nito. At sa sandaling iyon, habang nakatayo si Joanne sa hagdanan ng katedral, ang hangin ay tila bumubulong sa kanya. Handa ka na ba sa susunod na pagsubok? Ang bata mula sa Domrie ay nagtagumpay sa kalooban ng langit. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang kwento, sapagkat ang mga kamay na minsang nagpalakpak para sa kanya ay siyang mga kamay na magtutulak sa kanya patungo sa apoy. Matapos ang tagumpay sa Reims, akala ng lahat ay tapos na ang misyon ni Joan d'Arc. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga maharlika ay may mga mata ng inggit at mga pusong natatakot sa kapangyarihang hindi nila maunawaan. Ang batang minsang itinuring na sugo ng Diyos ay ngayon ay nagsisimulang maging sagabal sa mga planong politikal ng hari. Sa paglipas ng mga buwan, ang direksyon ng digmaan ay muling nagbago. Matapos makoronahan si Charles VII, si Joanne ay hiniling na bumalik sa hukbo. Ngunit ang hari ngayon ay ligtas at nakaluklok, ay tila nawalan ng apoy na minsang nagtulak sa kanya. Tama na, ani niya. Ang ating bansa ay may kapayapaan. Ngunit para kay Joanne, ang laban ay hindi pa tapos. Marami pa ring lungsod sa Hilaga ang hawak ng mga Ingles, at alam niyang ang diwa ng tagumpay ay mamamatay kung sila'y titigil ngayon. Ngunit ang kanyang tapang ay hindi na tinanggap tulad ng dati. Ang mga tagapagpayo ng hari ay nagsimulang maghasik ng pagdududa. Masyado siyang malakas. Siya ba ay banal o isa lamang sinasaniban ng hangarin ng kapangyarihan? At sa likod ng mga pader ng palasyo, ang mga sabwatan ay unti-unting binubuo. Ang huling labanan sa Compiègne,
Mayo 23, 1430, sa lungsod ng Compiègne, isang kampanya ay pinangunahan ni Joan d'Arc upang protektahan ang mga mamamayan mula sa mga Bourguignon, mga kapanalig ng mga Ingles. Ang araw ay maitim, puno ng alikabok at usok ng kanyon. Si Joan, suok ng ang kanyang baluti, ay muling nasa unahan ng labanan. Para sa Diyos at sa Proncia. Sigaw niya habang itinaas ang kanyang bandila. Ngunit sa likod ng tapang ay nag-aabang ang kapalaran. Habang tumatakbo ang mga sundalo papunta sa tulay, sinubukan ni Joan na protektahan ang huling mga sibilyan. Ngunit ang mga pinto ng lungsod ay isinara bago siya makapasok. Ang mga kasama niyang sundalo ay nakatingin mula sa itaas ng pader habang siya ay napalibukan ng mga kaaway. Buksan ninyo ang tarangkahan! Sigaw niya, ngunit walang tumugon. At sa loob ng ilang sandali, ang bayani ng Pransya ay naging bihag ng mga Bourguignon. Ilang araw matapos ang pagkakahuli, ipinagbili sina ng mga Bourguignon sa mga Ingles kapalit ng pilak, isang halaga ng pagtataksil na binili ng tahot. Isang bayani, ipinagbili ng kanyang sariling mga tao. Si Joan ay dinala sa lungsod ng Rouen, isang lugar na malayo sa kanyang mga suporter upang harapin ang isang paglilitis. Hindi bilang sundalo, kundi bilang erehitiko. Ang mga pader ng bilangguan ay malamig, ngulit ang kanyang pananalig ay nananatiling apoy sa dilim. Tuwing gabi, naririnig pa rin niya ang mga tinig na minsang tumawag sa kanya. Ngulit ngayon, mas mahina, tila sinusubukan ang kanyang tibay. Huwag kang matakot, hindi ka namin iiwan. At sa bawat salita, ang mga luha ni Joan ay nahuhulog sa sahig ng bato, parang binyag ng muling pagbangon. Habang si Joan ay nakakulong, ang mga nakapaligid kay Haring Charles ay nanahimik. Walang sinuman nagpadala ng tulong, walang sinuman nagsalita para sa kanya. Hindi na siya kailangan. Bulong ng ilan. Ang trono ay ligtas na. Ngunit sa katahimikan ng palasyo, ang mga taong minsang tumawag sa kanyang pangalan ay naging mga aninong walang boses. Walang mas masakit pa kaysa pagtataksil ng mga taong ipinaglaban mo. At sa mga gabing iyon, si Joan ay hindi lamang nakakulong sa bakal, kundi sa katahimikan ng mga taong tinalo ng kanilang sariling takot. Noong taglamig ng 1431, sa malamig na lungsod ng Rouen, ang tinig na minsang itinuring na banal ay dinala sa harap ng hukuman ng mga taong hindi kailanman naniwala. Si Joan d'Arc, ang tinig ng Diyos para sa marami, ay ngayon tinatawag na mangkukulam, erehe, at isang sinungaling. Ang mga kalaban na minsang hindi siya matalo sa labanan ay ngayon gumagamit ng mga salita bilang sandata. Ang hukuman ng mga pari. Mahigit sa 100 pari, obispo at scholar ang nakaupo sa kanyang harapan. Pinamunuan ni Bishop Pierre Cauchon, isang lalaing ang katapatan ay mas nakaugnay sa mga Ingles kaysa sa Diyos na kanyang sinumpaang kaglingkuran. Ikaw ba ay tinig ng Diyos? Tanong ng hukom. O tinig ng dyablo na nagpapanggap na banal? At sa gitna ng mga sigaw at tanong, si Joan, pagod, gutom, ngunit matatag, ay tumugon. Ang aking mga tinig ay mula sa Diyos. Kung ako man ay nagkakamali, siya ang magpaparusa sa akin, hindi kayo. Ang mga tanong ng mga makapangyarihan. Araw-araw, sa loob ng mahigit 1 buwan, ay inusig si Joan, tinanong at niloko. Tinuligsa ang kanyang pananamit, ang kanyang mga panaginip, pati na rin ang kanyang pag-ibig sa Diyos.
Bakit ka nagsusuot ng kasuotan ng lalaki? Sapagkat mas madali kong magamit sa labanan at upang hindi ako lapastanganin. Ngunit sa bawat sagot niya, lalong nagagalit ang mga nasa hukuman. Hindi nila kayang tanggapin na isang babaeng tulad niya, isang simpleng magsasaka, ay nagawang gawin ang hindi nagawa ng mga hari. Sa mga sandaling iyon, ang lakas ni Juan ay hindi na mula sa espada, kundi sa katotohanang alam niyang totoo ang kanyang pinaniniwalaan. Gabi-gabi, ibinabalik siya sa kanyang kulungan. Ang hangin ay mabigat. Ang mga gwardya ay handang manakit. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naririnig ng muli ang mga tinig na iyon. Mahina, ngunit buhay. Manindigan ka, anak. Ang katotohanan ay hindi nasusunog. Para kay Juan, ang mga tinig na iyon ang tanging init sa gitna ng lamig ng bilangguan. At sa bawat gabi na lumilipas, ang kanyang katawan ay nanghihina. Ngunit ang kanyang pananalig ay lalong tumitibay. Pagsuko at pagbangon. May 24, 1431. Sa ilalim ng banta ng kamatayan, si Juan ay dinala sa harap ng bayan. Isang pergamino ang ipinahawak sa kanya. Isang dokumentong kailangang pirmahan bilang pag-amin ng kasalanan. Ang mga pari ay sumigaw. Lagdaan mo ito at maililigtas mo ang iyong kaluluwa. Pagod, gutom, takot, si Juan ay lumuhod at lumagda. Ngunit matapos ang ilang araw, nang malaman niyang ginamit nila ang kanyang pirma upang sabihing Itinakwil niya ang Diyos. ay siya'y muling tumindig. Hindi ko itinatakwil ang aking Panginoon. Ang kanyang tinig ang aking sandigan. At kung ito man ang aking wakas, naway siya mismo ang humatol sa akin. Ang hatol. Sa huli, ang hukuman ay nagpasya. Si Juan de Arc ay isang erehe. Siya ay hinatulan ng kamatayan sa apoy. Ang desisyon ay ibinaba hindi sa ngalan ng Diyos, kundi sa takot ng mga tao na ayaw makitang mga kababaihan na mas banal kaysa sa kanila. Ang paglilitis na ito ay hindi laban sa isang babae, kundi laban sa katapangan ng kaluluwa, laban sa paniniwala na ang kabanalan ay maaaring matagpuan sa mga taong hindi bahagi ng kanilang kapangyarihan. Sa mata ng mundo, si Juan ay natalo. Ngunit sa mata ng langit, ang kanyang pananampalataya ay naging walang hanggan. Ang mga salita ng hukuman ay maaaring pumatay ng katawan, ngunit hindi kailanman paniniwala. At sa bawat tanong, sa bawat sigaw ng duda, si Juan ay nanatiling matatag. Hindi bilang sundalo, kundi bilang saksi ng katotohanang walang makakapigil. Mayo 30, 1431. Ang umagang iyon ay tila walang kulay. Sa langit ng buwan, ang mga ulap ay mabigat at ang hangin ay amoy abo. Parang alam ng kalangitan ang mangyayari. Ang mga kampana ay tumunog hindi para sa misa, kundi para sa isang hatol. At sa kalyeng bato ng Viejo Marque, isang kahoy na tulos ang itinayo. Nakapalibot ang mga sundalo, mga pari at mga taong hindi alam kung makikidalamhati ba o manunood lang. Ang huling paglalakad. Habang dahan-dahang naglalakad si Joan d'Arc, nakatungo ang ulo, hawak ng 2 sundalo. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay nakatingala, hindi sa lupa, kundi sa langit. Sa kanyang mga labi, isang tahimik na panalangin. Panginoon, tanggapin niyo ako sa inyong mga kamay. Sa tabi niya, ang isang pari na si Brother Martin Ladvenu ay nag-aalok ng krusipiho. At si Joan sa huling pagkakataon, hinalikan ito ng may ngiti. Ang tulos at ang katotohanan. Ang tulos ay mataas. Nakapalibot ang mga kahoy at dayami. Ang mga kawal ay tahimik.
Ang ilan ay nakayuko, ayaw tumingin. Ang mga pari ay nagbasa ng hatol. Si Joanne d'Arc, ang erehe, ay hatulan ng kamatayan sa apoy. Ngunit sa gitna ng kanilang tinig, ang boses ni Joanne ay umalingaw-ngaw. Ang mga tinig na aking narinig ay galing sa Diyos. At kung ang aking mga salita ay kasalanan, hayaan niyong siyang humatol sa akin. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Walang hari, walang sundalo, walang obispo ang tayang bawiin ang katotohanang isang babae, isang simpleng anak ng bukid, ay nagkaroon ng lakas na harapin ang apoy para sa kanyang paniniwala. Sinindihan ng tagapaghukom ang apoy. Unti-unting kumalat ang apoy sa dayami. Umangat ang usok at ang hangin ay puno ng init at abo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, walang sigaw, walang takot sa kanyang mga mata, tanging pag-ibig sa Diyos. Jesus! Jesus! Yun lamang ang kanyang huling mga salita. Habang lumalaganap ang apoy, ang mga mata ng manonood ay namamasa. May ilan na lumuhod. Ang iba ay tumalikod sa hiya. At sa mga sandaling iyon, ang apoy ay hindi na apoy ng kamatayan, kundi apoy ng pananampalataya. Ang himala sa abo. Nang tapos ang lahat, ang abo ay dinala ng hangin. Ngulit ayon sa ilang saksi, nang buksan ang abo, ang puso ni Joanne ay hindi nasunog. Isang tanda, ayon sa mga naniniwala, na ang kanyang kaluluwa ay hindi kayang sunugin ng tao. Ang apoy na inakala nilang wawasak sa kanya ay siya palang magiging ilaw na magpapakita sa daigdig na ang pananampalataya ay hindi kailanman mapapatay. Ang pagkatapos ng apoy. Sa araw na iyon, isang babae ang nasunog sa tulos, ngunit isang alamat ang isinilang. Sa puso ng mga tao, si Joanne d'Arc ay nanatiling buhay, hindi bilang erehe, kundi bilang isang santo sa apoy. Ang apoy ay tumupok sa kanyang katawan, ngunit hindi nito nadurog ang kanyang paniniwala. Sa bawat alab ng apoy, ipinanganak ang isang ilaw, at sa liwanag na iyon, nakita ng sangkatauhan ang mukha ng tunay na pananampalataya. Matapos ang araw ng apoy, ang bayan ng Rouen ay muling binalot ng katahimikan. Wala nang nagtipon sa plaza, wala nang tinig ng paghatol. Tanging ang mga abo sa hangin at ang amoy ng sinunog na kahoy ang naiwan bilang alaala ng isang buhay na nag-alab para sa Diyos. Sa mga pader ng piitang pinagkulungan sa kanya, ang mga anino ay tila nakaukit pa rin, parang ayaw umalis ng kanyang presensya. Ang mga mamamayan ay nagbalik sa kanilang mga tahanan, ngunit sa bawat bahay, may mga mata na umiiwas sa isa't isa. Dahil alam nila, nakita nila ang isang bagay na hindi na mabubura. Ang mga sundalo na minsan ay nagtali sa kanya, ay tahimik na nagdasal sa gabi. Ang mga pari na nagbasa ng hatol ay umiwas sa salamin, takot sa refleksyon na bumabalik. At si Father Ladveno, ang paring nag-abot ng krusipiho, ay naglakad ng magdamag sa kalsada ng Rouen. Bit-bit ang mabigat na tanong sa kanyang dibdib. Kung siya nga ba'y erehe, bakit ramdam ko sa aking puso ang kabanalan? Sa kabila ng tagumpay na dinala ni Joanne sa Pransya, ay si Haring Charles VII ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumulat, hindi siya tumugon, at hindi niya pinigilan ang pagbitay sa babaeng nagpanambalik ng kanyang korona. Ngulit sa bawat gabi ng kanyang buhay,
ang mga tinig ng nakaraan ay bumabalik. Ang tinig ni Joanne, ang batang nagtiwala sa kanya ng walang kondisyon, ay tila naririnig niya sa mga bulwagan ng kastilyo. Mahal na hari, ipaglaban ninyo ang inyong kaharian. Ngunit paano mo ipaglalaban ang kaharian kung ang iyong kaluluwa ay puno ng utang sa isang martir? Lumipas ang mga buwan at sa mga bukirin ng Domremy, may mga kwento na nagsimulang ikwento ng mga magsasaka. Tuwing madaling araw daw, kapag may hamog sa damuhan, may nakikita silang anyo ng isang babae. Nakaputing kasuotan, may hawak na bandila at nakatingin sa silangan. Ang mga bata ay tinuturo ng magulang, kung makakita kayo ng liwanag sa bukid, huwag kayong matakot. Baka iyon si Joanne. Nagbabantay pa rin sa atin. Ang kanyang pangalan ay hindi na sinasabing may galit, kundi may paggalang. Ang isang erehe ay unti-unting naging isang anghel ng bayan. 25 taon ang lumipas. Noong 1856, isang panibagong paglilitis ang binuksan sa utos ng simbahan. Ang mga dokumento ay binasa, ang mga saksi ay tinanong, at sa wakas, ang hatol ay binawi. Si Joan of Arc ay walang kasalanan. Ang kanyang paglilitis ay isang kamalian. Sa pagkakataong iyon, ang katahimikan ng nakaraan ay nabasag. Ang pangalan niya ay nalinis at ang kanyang alaala ay itinaas mula sa abo. Makalipas ang halos 5 siglo, noong 1920, si Joan of Arc ay opisyal na idineklaan ng simbahang Katolika bilang isang santa. Ang batang minsang tinawag na baliw, ang dalagitang sinunog bilang erehe, ay ngayon itinuturing na isa sa pinakabanal na babae sa kasaysayan ng mundo. Sa bawat simbahan sa Pransya, may isang ribolto na nakatayo. Isang babaeng may baluti, may bandilang puti, at may tingin na nakatuon sa langit. Sa huli, ang katahimikan pagkatapos ng lahat ay hindi tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa panambalik. Ang apoy ay tumigil, ngunit ang liwanag ay nanatili. Ang pangalan ni Joan of Arc ay naging simbolo ng lakas, ng pananampalataya, at ng tapang ng isang kaluluwa na piniling sumunod sa tinig ng Diyos kahit pa ang mundo ay ayaw makinig. Kapag isang kaluluwa ay tumugon sa tawag ng langit, walang kamatayan ang kayang magtapos sa kanyang misyon. Dahil sa bawat katahimikan pagkatapos ng apoy, naroon ang tinig ng Diyos at naroon si Joanne. Ang mga abo ay matagal nang naglaho sa hangin, ngunit may mga bagay na hindi kayang dalhin ng hangin. Ang mga panalangin, ang mga alaala, at ang apoy ng pananampalatayang minsan ay umalab sa isang batang babae. Ngayon, makalipas ang maraming siglo, ang kanyang pangalan ay hindi na bulong ng takot, kundi awit ng pag-asa. Ang pagbangon ng alaala. Sa bawat simbahang may rebulto niya, may mga kandilang patuloy na nagliliwanag. Ang mga mata ng mga bata ay nakatingin sa kanya, isang kabataang babae na may baluti, nakataas ang bandera at may ngiting puno ng pananalig. Wala siyang hawak na espada ngayon, ngunit ang kanyang imahe ay naging sandata ng inspirasyon.
mula sa mga kabataang nagtatanggol sa tama hanggang sa mga kababaihang nakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Ang kanyang diwa ay muling isinilang sa bawat puso na marunong manindigan. Ang apoy na munsang tumupok sa kanyang katawan ay hindi kailanman naging apoy ng pagkawasak. Ito ay naging apoy ng pagbabago. Ang bawat usok na umakyat sa langit ay naging mensahe, isang paalala na ang pananampalataya ay hindi kayang sunugin. Sa kanyang kamatayan, nabuhay ang isang mas dakilang ideya na ang kabanalan ay hindi nasusukat sa kasarian, sa edad o sa rangko, kundi sa dalisay na paniniwalang maglingkod sa kabutihan. Ang katawan ay maaring masunog, ngunit ang paniniwala ay apoy na walang katapusan. Sa makabagong panahon, ang kanyang pangalan ay muling sumikat, hindi bilang alamat lamang, kundi bilang simbolo ng katotohanan at katapangan. Ginawa siyang patron saint ng Paris, at sa mga lansangan ng Paris, may mga batang babae na ipinangalan sa kanya, Joanne. Ang kanyang imahe ay nasa mga bandera, sa mga aklat, sa mga pelikula, at maging sa mga puso ng mga naniniwala na bawat laban, gaano man kaliit, ay may kabuluhan kung ito'y para sa kabutihan. Ang kanyang mga salita ay tila maririnig muli. Ako ay ipinanganak upang gampanan ang gawaing ito. Isang mensaheng ngayon ay pumapaloob sa puso ng bawat taong may layunin. At sa kalangitan, tila naglalakad ng isang anino. Ang batang tinawag ng Diyos, ngayon ay tinatawag ng sangkatauhan. Wala ng mga tanikala, wala ng apoy, tanging liwanag at kapayapaan. Ang kanyang kaluluwa ay bumalik sa pinagmulan, sa piling ng may kapal, bit-bit ang kwento ng isang mundo na minsan nagduda sa kanyang biyaya, ngulit kalaunan ay yumuko sa kanyang kabanalan. Ang rebirth ni Joanne ay hindi muling pagkabuhay ng katawan, kundi ng diwa. Ito ang panibagong paghinga ng sangkatauhan, ang paniniwalang bawat isa ay maaring maging bayani, anumang panahon, anumang anyo, anumang laban. Sa bawat panalangin, sa bawat luha ng isang ina, sa bawat lakas ng loob ng isang batang babae na tumitindig sa tama, nariyan si Joanne d'Arc. Hindi siya nawala, hindi siya naglaho, siya ay nasa atin. Sa bawat pagdilim ng panahon, may ilaw na muling sisilay, at kapag ang daigdig ay muling maliligaw, may tinig mula sa langit na muling tutugon. Ang tinig ni Joanne, ang tinig ng tapang, ng pananampalataya, at ng walang hanggang pag-ibig. Ako ay apoy. Ako ay liwanag. Ako ay anak ng Diyos. At sa kanyang katahimikan, doon isinilang ang rebirth ng isang kaluluwa, ang walang hanggang alaala ni Saint Joanne of Arc. Outro Narration Script. Sa bawat panahon, may isang kwento ng liwanag na muling sumisikat. At sa pagitan ng kasaysayan at misteryo, ang pangalan ni Joanne ay patuloy na nagliliyab. Hindi bilang alamat lamang, kundi bilang katotohanang ipinako sa puso ng sangkatauhan. Ang batang minsang inuusig, ang kababaihang sinunog sa apoy ng maling hatol, ngayon ay muling isinisilang sa ating mga isip, sa ating mga panalangin, at sa bawat taong naniniwala na ang paniniwala ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ito ay hindi lamang kwento ng isang santo. Ito ay kwento ng bawat kaluluwang bumangon mula sa pagdurusa, ng bawat pusong naglakas ng loob na sumagot sa tawag ng langit. Ang apoy ay hindi wakas, sabi ni Joanne. Ito ay pintuang tungo sa walang hanggang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa Mind in Rewind, kung saan ang kasaysayan ay binubuhay muli, hindi lamang bilang aral, kundi bilang paglalakbay ng isipan, ng kaluluwa,
at ng panibagong pag-asa. Ito ang The Rebirth of a Saint. Ang kwento ng isang batang babae na tinawag ng Diyos na hanggang sa ngayon ay tinatawag pa rin tayong lahat upang maging liwanag sa dilim. Hanggang sa muli mga ka-rewind, paalam!